Pangsanlibutang ulat. Kapatawaran at Buhok. October 11, Brazil, Cassie. Ito ang mga kwento ng apat na buhay na naantig ng isang floating church o lumulutang na simbahan, isang bangkang tinawag na Hope of the Amazon na naglalayag sa ilog ng Amazon sa Brazil. Ang lumulutang na simbahang ito ay nakuha sa tulong ng 2016 13th Sabbath Offering, na kilala rin bilang Quarterly Mission Project Offering. Jair. Isang gabi, habang naglalakad si Jair sa kanilang liblib na nayon sa tabi ng ilog Amazon, napansin niyang may mga taong sumasakay sa isang puting bangka. Kamakailan lang itong dumaong at nakita niyang papunta ang mga tao sa isang pagtitipon. Nagpasya siyang sumama. Halos mapuno ang 150 upuan sa bulwagan ng lumulutang na simbahan. Nakakita si Jair ng bakanting upuan at naupo. Nang gabing iyon, nangangaral si Pastor Cassie tungkol sa pagpapatawad. Masakit na paksa ito para kay Jair. Marami na siyang simbahan na pinuntahan upang humingi ng kapatawaran. Ngunit sinabi ng bawat leader ng simbahan na ang kanyang kasalanan ay hindi mapapatawad. Noong kabataan niya, habang nalulong sa droga, nakapatay siya ng tao bilang paghihinggit sa pagpatay sa kanyang kapatid. Ngayon, 32 taong gulang na siya at labis niyang hinahangad ang pagpapatawad ng Diyos. Dumating si Jair sa lumulutang na simbahan ng walang pag-asa. Ngunit gabing iyon, narinig niya na kayang patawarin ng Diyos ang anumang kasalanan. Bumalik siya kinabukasan at sa mga sumusunod pang gabi upang makinig sa mga pangangaral. Sa pagtatapos ng mga pagtitipon, ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus at nabautismuhan. Siya ngayon ay isang pinatawad at taong tinubos. Maria. Ayaw ni Maria na pumunta sa lumulutang na simbahan, ngunit ang kanyang asawa ay dumadalo sa bawat pagtitipon. Nang matapos ang mga ito, nagpa siya ang kanyang asawa na magpabautismo. Doon lamang nagdesisyon si Maria na pumunta. Dumalo siya sa huling gabi ng mga pagtitipon. Kinabukasan, habang nagsasagawa si Pastor Cassie ng bautismo, sinadi ni Maria na maari lamang mabautismohan ang kanyang asawa kung siya ay isasama. Nag-alinlangan si Pastor Cassie kung ano ang gagawin, kaya siya'y nanalangin. Sa huli, bininyagahan niya pareho, si Maria at ang kanyang asawa. Pagkatapos, isinama niya si Maria sa isang programa ng pagtuturo sa mga bagong miyembro kung saan natutunan ni Maria ang mga katotohanang biblikal na hindi niya narinig sa mga pulong. Ngayon, si Maria at ang kanyang asawa ay tapat at aktibong miyembro ng simbahan sa kanilang malayong nayon sa Amazon. Geishan. Isang 38 taong gulang na babae na nagngangalang Geishan ang lumapit kay Pastor Cassie pagkatapos ng isang pulong. Sabi niya, "Noong bata ako, pumupunta ako sa simbahan. Ngunit noong naging dalaga ako, iniwan ko ito. Ngunit ngayong gabi, nagpasisya akong bumalik sa simbahan." Papasamang pangangaral ng lumulutang na simbahan, isa na namang kaluluwa ang inangkin ng Diyos para sa kanyang kaharian. Paulo. Si Paulo ay hindi kailanman umalis sa simbahan dahil hindi siya kailanman pumasok dito. Ang 60 taong gulang na lalaki ay ipinagbawal pa ang kanyang asawa na dumalo sa simbahan. Ngunit pahilim itong umaalis at pumupunta pa rin. Tuwing umuuwi sila, ay palaging silang may pagtatalunan. Akala ng babae, hinding-hindi pupunta sa simbahan ang kanyang asawa. Nang dumating si Pastor Cassie at ang kanyang mga kasama, hindi nila agad pinag-uusapan ng simbahan, ngunit nakipag-usap sila tungkol sa pang-araw-araw na buhay ni Paulo, lalo na ang kanyang hilig sa pangingisda. Ipinadala pa ng barbero sa bahay ni Paulo upang gupitan ito dahil matanda na siya at hirap bumaba mula sa tinitirhan niyang hurol. Noong araw na ginupitan siya ng buhok, nagpasya siyang pumunta sa lumulutang na simbahan. Doon, yakapin ni Paulo si Pastor Cassie at ang kanyang mga kasama. Sabi niya, "Napakabuti ninyong mga tao.
maging ang buhok sa ulo ko ay pinahahalagahan ninyo. Dumalo si Paulo sa napitirang mga pagtitipon at nabautismuhan kasama ang buong pamilya niya. Pangwakas, pinupuri ni Pastor Cassie ang Diyos sa bawat kaluluwang naligtas sa pamamagitan ng lumulutang na simbahan. Sabi niya, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. Ipinadadala sa atin ng Diyos ang mga espesyal na tao at siya mismo ang naggagabay sa bawat isa sa kanyang natutungi na paraan. Ang floating church ay nagdadala ng pag-asa sa mga tao sa ilog ng Amazon sa tulong ng 2016 13th Sabbath Offering o Quarterly Mission Project Offering. Maraming salamat sa inyong mga panalangin at mga handog para sa mga proyekto ng 13th Sabbath sa Brazil at Chile sa quarter na ito. Sama-sama nating maipapahayag ang pag-asang dala ng nalalapit na pagbabalik ni Jesus.